So, ito mo lang. Ah, bago lang mesa. Hmm? Ah? So, last time nga, ito yung discuss, di ba? Tama ako, di ba? Yes po, sir. Ayan. Thank you. Ayan. So, mabilis lang na recap. So, ang ginawa nga natin ay, una, dinetermine yung velocity ng A. Kasi nga yun na may value tayo ng angular acceleration. Ayan. So, ito nga yung ikot niya. Okay. So, dahil counterclockwise yung ikot niya, so therefore yung turo ng ating velocity would be at that direction. Ayan. Papunta doon. At tapos, ah, ginamit, hinanap natin yung point B kasi nga, kumpara doon sa tatlong ito, yung point B siya yung connected to the ground via link number 4. So ito, kulang ko pa dito ay, kulang ko ng link number. So ito may 1, 2, 3, 4. Yan. So, connected nga sa ground yung point D via link number 4. Kaya yun ang sunod natin kinuha. So, may value na nga tayo ng velocity A at na-drawing na nga natin siya ng papunta doon. Kaya ang sunod natin kukunin ay yung point B. So, input ay A, kailangan natin ng B. So, therefore, ang idadagdag natin doon sa input would be velocity ng B with respect to A. Tapos, base nga dito ay idodrawing natin itong equation na ito. So, yung velocity ng A nga ay na-drawing na natin papunta doon. Tapos, yung velocity ng B, siya nga dapat ay perpendicular dito sa line na ito. Kaya gumawa tayo dito ng perpendicular na line. Then, after that ay yung velocity ng B with respect to A would be doon sa line na nagko-connect dun sa subscript niya nga ulit na B at yung A kasi nga B with respect to A. So that line would be this line. Kaya gumawa tayo ng perpendicular na line doon. Again, siya ay B with respect to A. So therefore, yung ating arrow would be galing sa point A papunta sa point B. Yan. Kaya tayo nag-come up na dito yung point B kasi ngayon nga yung pakasunod-sunod ng ating subscript na yun. So with respect to A, so dandun nga yung tail end. Tapos yung point B, idinanto nyo yung arrowhead. At yung velocity ng B, ay wala nga kasing reference or walang slash yung velocity ng B, kaya siya ay connected papunta sa origin. Babalik siya sa origin. Kaya papagano'n siya. Then sunod nga ay yung point C. So pili na nga lang tayo pumili dito. So either C or yung D. Sinunod ko yung C. Para lang alphabetical. At katulad ng sabi ko rin, dahil meron na tayong dalawang value ng velocity, which is point A and point B, so we can use either of them. So kaya pwede natin gamitin kasi nga, yung point B and point A is located on same link as sa point C. So kaya pwede natin gamitin either of these two. Kasi yung A, B, and C ay located sa iisang link. Kaya pwede natin gamitin itong dalawang ito. So yun nga, sinimulan natin sa point A. So velocity ng A, ang idadagdag natin ay velocity ng C with respect to A para makuha yung ngayong velocity ng C. Again, itong mga velocity ng ito ay hindi pa natin ma-drawing. Ang dahilan nga kasi ay wala tayong connected sa ground sa point C. Point lang kasi yung C. Hindi katulad ng B, yung ang B ay mayroong line connecting papunta sa ground ito. Dahil siya may line papunta sa ground, kaya natin i-drawing siya na perpendicular nga to the said link ito, yung link number 4. Pero yung 3, yung C, wala nga kahit anong link connected sa ground. So kaya itong part na to ay hindi natin pa mag-drawing. Pero yung mga respective na
relative velocity. For example nga yung C with respect to A. So with respect to A, so yung drawing natin dito ay magagaling sa point A. And then dahil siya ay C with respect to A, so C and A, so perpendicular ito doon sa line na nagko-connect doon sa dalawang letter na yan, which is itong C at yung A. Yung C at yung A. Okay? Tapos hindi pa nga natin ito may drawing, wala pa nga itong point C, kailangan pa natin ng isa pang equation. So yung equation pa nga natin pwedeng kunin is yung sa point B. Again, pwede nga kasi nga located sila sa iisang link, yung A, B, C, o kahit yung D, kung meron man yung D, pwede rin yung gamitin. Pero from this point nga ay wala pa namang value yung D. Yan. Kaya ginamit natin yung B. Yan. Tapos idadagdag natin doon sa B yung C with respect to B. C with respect to B. Kaya galing siyang B. Yan. Tapos papunta siyang C. Na yun din ay C with respect to B. Wala akong label. Lagyan ko lang label. So ito nga velocity ito ay velocity ng C with respect to A. Then ito nga yung ating velocity ng C with respect to B. So nag-intersect sila dito. At yun nga yung ating point C. At siya nga ay velocity ng C ang kailangan nga natin. No? Or pag wala ngang reference, siya nga ay connected sa ground. Ayan, papunta siyang ground. Dahil wala siyang reference. Kaya yung velocity ng C ay papunta sa ground. And after that, would be yung velocity ng D. Again, dahil nga sila ay nasa iisang link number 3, we can use either A, B, or C as our input. A, B, or C. Yun nga lang yung C, hindi nga collinear kasi mahalaga kasi dito yung part ng collinear kasi nga sabi natin dito, A, B, and D is collinear. Kaya mas nag-ayos na ako ng nakalap kasi ako. Masabit ang aking papel. Yun nga, yung point C, hindi pwede. Kumbaga mas practical lang kapag yung maalin sa point A or point B yung gamitin natin para kunin yung point D. Ang dahilan nga kasi sila naman ay collinear. Kung collinear, edi pili na lang tayo dun sa EFT. Okay. So, ang pinili ko nga ay yung point A. Kaya meron tayong equation nito. So, velocity ng A plus velocity ng D with respect to A is equals to our velocity ng D. And same din ito dun sa ating velocity ng C. Meaning, wala siyang link na nagko-connect papunta sa ground. Kaya hindi natin alam kung saan ba talaga ang direction ng ating velocity ng D. Kaya hindi pa natin agad ito may drawing. Pero itong D with respect to A, so dahil nga siya with respect to A, so galing siyang point A. And then yung D with respect to A ay di yung nagko-connect sa D and A, which is ito, D at A. Na kung saan collinear yung A, B, and D. So therefore, yung A, B, and D rin dito ay collinear yan. A, B, and D. Same din ang arrangement niya dito. So A, B, and D. Hindi pwedeng nasa gitna yung D. So kailangan sunod-sunod pa rin siya. A, B, tapos D. Sunod-sunod. A, B, tapos D. Tapos pa rin A. Hindi pwedeng nasa gitna yung D. Kailangan nandito yung D. Hindi rin siya pwedeng dito sa taas. Kasi kumbaga, kung paano nga ito naka-arrange, ganun din yung arrangement niya dito. So A, B. Then somewhere nga sa baba yung D. At para makuha natin yung length ng D with respect to A, kukunin natin siya via ratio and proportion. So kukunin natin yung ratio ng velocity with respect to the length. So ito nga ay D at A. So kaya yung corresponding niyang length ay AD. Tapos equal din siya. So ang titingnan natin, kaya tayo nagbase dito, is yung mismo ng line kung saan dapat nga sila i-collinear. So A, B, and D. So A, B, and D. So base doon sa line na yon, ang meron tayong velocity nga itong B with respect to A. So yung B with respect to A. So therefore, yun ang gagamitin nating ka-ratio and proportion nga, yung B with respect to A. Kaya
Ayan siya, B with respect to A. And then yung i-divide nating length would be yung AB kasi nga siya nga ay, yung subscript niya nga ay B and A. Yan. Tapos nakuha natin yung, so yung ginamit nga natin dito ay distance na muna. Since ang kailangan kasi natin sa velocity ng D with respect to A is also distance. Yan. Siya nga daw ay approximately 4.9 centimeter. Tama ba angle nito? Tama naman. So, ito yung tamang angle. Anyway, tuloy natin. So, yun nga, yun nga ha, kapag ang kaya niya nating i-drawing is yung pinaka-minimum na meron dun sa ating pang-drawing. So, kapag pag cm, ang pinakamaliit niya lagi ay millimeter. Kapag inches ba ako dito? Inches. Kapag inches kasi, katulad nito, ayan. Pag inches naman ay, yun ay 1/16. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. So yung minimum ay 1/16 kapag naman inches. Anyway. So kaya nga, i-round up natin siya to the nearest millimeter. Kaya yung 8 ay naging 9. Kaya, kasi katabi niya is 7. So therefore, i-drawing natin siya ng 4.9. Again, siya ay D with respect to A. Ito, D with respect to A. So dahil siya ay with respect to A, so therefore, ang layo niya ay ang tail end, ayan, yung tail end ng arrow natin ay nasa point A. Then yung arrowhead ay nandun sa point B. Ayan. So ito nga yung point D. Ayan. So therefore ito, yung velocity ng D, ayan. Meron na kasi mga linya dito. Pwede ko lang burahin pero kung hindi talaga kasya, kunyari ito, kunyari yan, pwede naman nating ilagay sa labas yung label. Ayan. Tapos i-arrow nyo na lang. Pwede naman yun. Pero itong ang D with respect to A, hindi ito ha. Hindi lang ito. Ang D with respect to A, dahil nga siya with respect to A, so siya galing pang A, papuntang point B. Okay, point A, papuntang point B. Hindi lang itong kaputol na ito. Wala siya sa A, papuntang D. At dahil nga nahanap na natin yung point D, ang kailangan nga natin ay velocity ng D. So katulad din dun sa C, i-connect natin siya pabalik sa origin. At yun na yung ating velocity ng D. So kulang naman ako dito ng arrow. And that would be our velocity ng D. Okay? Then, sunod, load. Okay. Ayan, kasi ito. Ayan. So, yung velocity ay hindi lang tayo limited nga dun sa linear velocity. Kung naalala nyo yung unang discussion natin, di ba meron nga tayong dalawang type ng velocity based sa motion. So, yung kasosolve lang natin nga ay tinatawag na natin siyang linear velocity. Pero pa nga tayo yung tinatawag na angular velocity. Okay, yun yung next. So para kunin yung angular velocity, simulan natin doon sa per function ng link. So yung una nga ay ito nga tinatawag natin crank or rocker. Ayan. So ito nga una ay crank or rocker na para nga makuha yung angular velocity, gagamitin pa rin natin yung conversion or kukunin natin yung equivalent. So yun nga, yung dating ang na-discuss na natin, yung equivalent length, equivalent linear value for the velocity from the angular. So yun nga, yung B is equals to R omega. At ang kailangan nga natin yung angular velocity or yung omega.
Kaya re-rearrange lang natin to at makukuha natin velocity over r or yung radius kung saan nga siya umiikot. So using this equation, i-apply niyo natin siya dun sa ating um, crank or rocker. So yung velocity, edi yun yung velocity dun sa ating link. So either dun sa point B or sa point A. So kapag point B ang pinili natin, katulad ng unang entry dito, i-divide nga natin siya dun sa R or yung radius or yung layo ng point B papunta dun sa kanyang pinag-iikutan which is our O2. Kaya kung napansin nyo, ang denominator niya ay O2B kasi nga divided by nung radius na yung layo. So yan yung ating angular velocity. So may subscript lang na to kasi nga kinukonsider natin siya as link number 2 as indicated right here. So siya yung link number 2. At pwede rin yung point A, yung velocity ng A. So kung may dalawang velocity, pili lang kayo dyan. Yung unang ay B, pwede rin yung A. Pero syempre, yung i-divide natin ay yung distance na pa rin from the pivot point which is now O2A. So kung B, edi O2B, then kung A, di O2A. Tapos nga yung R, nga kung kukunin natin dun sa mismong link number, yun nga yung buong length ng ating link. Kaya applicable lang siya dun sa O2B kasi siya yung buong length ng ating link na ito. So yan yung para sa crank or rocker. So ang sunod naman ay para sa slider. So kapag, kung napansin niyo, meron tayong dalawang type na ng slider. So yung una ay kapag moving siya in a straight path or flat plane. So flat yung kanyang pinag-i-straightan. At yung isa naman ay curve. Curve path naman yung motion ng ating slider. So kapag dito sa straight path, okay, yung ating slider, as discussed nga previously, yung radius nga nito ay infinite. So dahil ang radius niya infinite, balikan natin yung equation, di ba? Kung ito ay infinite, hindi naman pwedeng zero yung omega. Kaya ang gagawin na lang natin ay hindi natin makukuha na lang yung kanyang angular velocity. Kasi nga infinite yung kanyang radius. Yan, ang tamang term na lang ay omega 4 or hindi natin makukuha siya ng angular velocity kasi nga siya ay moving in a straight path. So straight path ang kanyang motion ng ating slider. Pero kapag curve yung path ng ating slider, tulad nito, yan may curve, so therefore meron itong iniikutan. Yan, kaya nakaturo na lang sa somewhere daw sa baba, yung pivot point na yun, which is O4, meron siyang radius. Yan. So therefore, edi same pa rin ng equation previously. Ito. So yung velocity na meron yung point na yun, which is velocity ng D, divided by the corresponding radius, which is yung O4D. So pag slider, depende ko ng path. No, pag straight path nga ay hindi na natin siya kinukunan ng angular velocity. Ganoon na lang. Hindi na natin siya kinukuha ng angular velocity kasi siya naman ay moving in a straight path. Pero pag curve path, yan, meron niyang corresponding angular velocity kasi nga curve yung kanyang path. Or meron siyang point na pinag-iikutan which is yung O4 nga ito. And then next naman, na type ng link would be yung floating link. Na kung saan ko napansin nyo, ang ginamit natin ngayong velocity is naka-relative velocity. Kasi nga ito ay floating link. So hindi siya connected sa ground. Kumpara doon sa unang dalawa, ito ay nasa ground. Ito nga, hindi ko na lang nalagyan ng diagonal line pero kinapalang ko na lang ng line. Yan nga, mga yan ay ground. Kaya nga ito ay O4 din. Yan, ground ito ay ground din. Ito nga yan, kita nyo naman, O2 or yung hinge natin para sa ground ay connected sa ground. Kaya kung napansin nyo rin yung mga velocity natin, hindi yung mismong velocity doon sa point. But for floating link, ang kailangan natin ay yung relative velocity. So therefore, mahalaga ngayon kung ano with respect to yung ating velocity. So itong nasa taas ng ito ay with respect to point D, then ito naman ay with respect to point B. At kung saan siya point, with respect to, yun yung mga relative to, ay doon natin kinonsider na umiikot yung ating link.
So dahil nga ito ay with respect to point B, so doon natin siya kino-consider na umiikot. Okay? Yan kino-consider ha kasi alam naman natin na hindi nga to connected sa ground. Hindi to connected sa ground. Kaya nga ang term kong ginagamit ito, parang kino-consider nga natin na siya ay umiikot doon sa point B. Okay? At kung ang reference point naman natin yung point B, so therefore, doon naman siya umiikot sa point B. Pero katulad na napansin nyo, kahit maging point D or point B, yung ating relative point, yung direction ng angular velocity natin would remain the same. So dito, siya ay umiikot ng clockwise. Itong direction ng omega 3. So clockwise direction siya. Kahit ilipat natin siya sa point B, siya pa rin ay mananatiling clockwise direction. So clockwise pa rin ang direction niya. So yun ang hindi nag-iiba dyan. Kahit maging point D or point B, yung ating relative velocity, yung ikot ng angular velocity would remain the same. At susundin niya pa rin yung equation natin, which is velocity nga, ay dapat hindi yung relative velocity. O kung ito ang ating points na available, so therefore meron siyang kanya-kanyang velocity. Katulad din sa crank, pili lang tayo dyan sa dalawang yan. So let's say, kinuha natin itong velocity ng B with respect to D. Then i-divide nga natin siya doon sa distance ng velocity yun, doon sa kinukonsider nating pivot point. Which is, kung napansin nyo rin, siya rin yung letter doon sa subscript, which is BND. Kaya di-divide natin sa BD. At katulad na sabi ko, hindi tayo limited dito sa B, pwede rin ditong C. So therefore, ang gagamitin nga ay yung relative velocity, kaya C with respect to D. And then i-divide natin doon sa distance ng velocity yun, which is CD. Na nagkataon din na siya rin yung subscript doon sa ating velocity ito. CD, CD rin ito. So yan yung para sa point D. Meron din tayo sa point B. At katulad na sabi ko, kung merong velocity sa two different points, pili lang kayo ng isa dyan. Let's say nga itong point D. Yan. So dahil siya with respect to B, so therefore yung i-divide natin yung distance ng velocity yun doon sa pivot point. Again, yung naka with respect to nga ay kino-consider nating pivot point ng ating rotation. Angular velocity. That's why ito, ganun pa rin, yung distance niya pa rin from the considered pivot point, edi DB or BD dito. BD, yan ang distance niya, BD. At pwede rin natin kunin yung C. So therefore, C with respect to B and then divided by BC. Kasi nga yan yung distance niya. So yan yung ating angular velocity. Ayan. So ito rin yung sample problem. Sabihin ko na lang, ito kasi ay pinalitan ko ng kaunti, pinahabaan ko lang ito. Dati ito ay ang AD is 10, naging 12 lang. Pero the rest naman ay the same. Pero yung solution ko ay nakabase pa rin doon sa previous nating computation na ang AD nga natin ay 10. Yun pa rin, para hindi na magkagulo. Later ko na lang i-update sa mga susunod na sample problem. But for now, yun. 10 muna siya. Later na natin palitan. So, ang sunod nga ay kukunin na natin yung angular velocity. So, ito ay dadagdagan ko na nga lang ng angular velocity. So, ang pwede natin kunan ay meron na nga itong 2. Ayan, indicated na nga itong omega 2. So, therefore, ang kukunan natin itong omega 3 at yung omega 4 para sa link 3 at sa link 4 respectively. So, ito ay, lagyan ko pala, dito ka isisingit ko na dito, omega 3 at omega 4. So, yun ang kailangan natin kunin sunod. Okay, so, hindi. Ang mga gagawin. So, simulan natin sa pinakamadali, yung point ay yung link number 4. Kasi sa link number 4, syempre yung O4 nga yung pinag-iikutan, so therefore, ang pwede lang natin kunan ng velocity ay yung velocity ng B. Yung link number 4. So therefore, ang omega 4 would be velocity ng B. Kasi nga yun yung point B.
Wala naman kasi ibang letter eh. Point B lang. Sa link number 4. Hindi nga pwede itong O4 kasi nga dyan umiikot. So, hindi natin pwedeng kunin yung velocity dyan. Kaya, nun tayo sa B. Then, di-divide natin doon sa distance ng B mula doon sa pinag-iikutan nga which is yung O4. Kaya ito ay magiging O4B. Yan. O4B. The next ay, dito na ang ating equation. So, yung velocity ng B. Ay, nasolve na natin ito. Nasa baba siya. Then, O4B. Tingnan natin sa given. O4B. Ayun. 9 meters. So, substitute na lang natin. So, meron tayo dito. 340 meter per second divided by O4B. Sabi nga natin ay 9 meter. So, for the value, so 340 divided by 9. So, it will become, ayan, may decimal place. 3.7, hindi pala 3 point, sorry. Ulit na lang. 37. Ilang 7 yan. Dito. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos 8. And then for the unit, so kita nyo naman ito yung meter at ito yung meter. So, cancel na yung meter na yan. At kapag nag-cancel tayo ng common, ang nangyayari nga dyan ay nagiging 1. At yung 1 na yon, kapag tinignan natin yung value na hinahanap natin, which is angular velocity, yung 1 na yon ay nagiging radians. Kaya siya ay magiging radians. At syempre, mayroon pang divide second, so ito ay magiging radians per second. And then, round off lang natin to the 4 decimal place. So, 37,777, ito nga ay magiging 8 na radians per second. At, okay, so kung napansin nyo yung velocity na nga dito, ay hindi na nga natin nilagyan ng direction. Kaya yung direction ay dito ngayon na lang sa ating omega nilalagay or yung angular velocity. Katulad nito, so it is either clockwise or counterclockwise. So paano natin ngayon malalaman kung clockwise or counterclockwise yung omega 4? Gagawin natin, babalik tayo sa drawing natin. At, nabalik. Kasi kailangan natin malaman kung yung velocity ginamit natin para makuha ngayon omega 4. And that would be velocity ng B. So, hanapin natin yung velocity ng B. So, ito siya. Nakaturo siyang papunta doon. Yun siya. Nakaturong papunta doon. So, dahil siya nakaturo papunta doon, ang gagawin natin ngayon ay ilipat natin doon sa actual na link. So, dahil siya nakaturo doon, sa point B, di lalagay natin sa point B. Same direction kung saan nakaturo. O ganun. At dahil siya nakaturo papunta doon, ito nga yung pivot point natin. Yan, turo doon. Ito yung pivot point. So, susundan lang natin ikot na yon pag ganito siya. And then, this direction would be a counterclockwise direction. So, therefore, ang ilalagay natin dito ay counterclockwise direction or CCW na lang. Ulitin ko, yung mga velocity nito okay lang na walang direction. Pero yung angular velocity, kailangan yan ay may direction. So either clockwise or counterclockwise lang naman siya. So yan yung ating omega 4. So next ay yung link number 3. So kung napansin nyo sa link number 3, mayroon tayong 4 na letter. So, A, B, C, D. So, pili na lang tayo dyan. Pero yun yung floating link, ang kailangan natin ay yung relative velocity. Yung relative velocity. So, titingin tayo ngayon dito sa ginawa natin. Ang tahanap tayo ng mga relative velocity. Ay kung napansin nyo, marami tayong pagpipilian. Pwede nga itong B with respect to A, itong C with respect to A, itong C with respect to B, at yung isa pa ay yung D with respect to A. As long as, syempre, yung reference, yung relative velocity natin ay kuning letter na available dito. Nakataon lang din na lahat ng letter A nandito rin sa floating link. So, basta kung yung nasa floating link na letter na yon, yun ang pwede natin gamitin. So, pili na lang tayo dyan.
Yun, pili lang dito. Yun. Doon sa mga nakuha na natin. Ito, or ito. So, gagamitin ko ngayon ay itong, isa lang ha, pili lang dyan, isa lang. So, gagamitin ko ay itong velocity ng B with respect to A. So, ating omega 3 ay velocity ng B with respect to A. And then, i-divide natin doon sa distance. So, titingnan nyo na lang itong letter ng subscript. Then, it would be AB. Kasi A at B. Kaya AB yan. So, yung AB, meron yung value dito, AB. Ayun, AB ay 8 meters. So, wala tayong problema sa AB. Pero yung B with respect to A, ay, ayun, dati nakuha na natin siya. Pero nga lang, ito nga ay in terms ng length dun sa ating drawing dito. Ang kailangan niya natin dito ay yung actual measurement. Kaya gagawin ay itong nakuha na nating measurement previously na 3.9 cm ay gagawin lang nating actual measurement by using our KB. Ito yung ating KB. 1 cm ay 100 meter per second. So therefore, velocity ng B with respect to A would be 390 meter per second. Ayun. So may value ng ating B with respect to A. Yung AB nga ulit ay ito, 8 meters. So therefore, omega 3 would be 390. O, substitute na lang kasi ito na rin naman yun eh. Substitute na lang natin yung value, 390 divided by ito. 8 meters. Hindi pala, meter per second. At katulad din nangyari dito, kung napapansin nyo, cancel yung M. M over M ay magiging 1. At yung 1 na yun ay magiging radians. Compute pala muna natin. 390 by 8, it would be 48.75. Tapos, meter at meter ay 1. Pero yung 1 ay magiging radians kasi nga, omega kasi siya. Ang unit ng omega ay radians per second. Radians. So, yung per second, hindi yung per second pa. There's no need na ha. Pag less than 4 decimal place, there's no need na para nga i-round down, round up. So, yan na lang, 75. Pero, lalagyan pa rin natin ng direction. So, gagawin nga ay titingnan nga natin kung anong velocity ginamit natin doon sa equation. So, velocity ng B with respect to A. So, ito nga yun. At kung napansin nyo, ang naka-arrow nga siyang pababang ganun. Pag ganun ang direction niya. So, yun na gagamitin natin direction. At dahil nga siya velocity ng B, so therefore, siya ay located sa point B. Pwede natin sa point B pag ganun. At dahil siya with respect to A, so therefore, doon nga siya consider umiikot sa point A. Basta pa, ulit. So, titingnan niya kung anong velocity yung ginamit natin dito. So, velocity ng B with respect to A. So, velocity ng B with respect to A nga ayun. So, kita yung arrow pababang ganun. So, yung direction na yun ay lilipat natin una, yung unang letter, yung or nasa unang letter, doon nga siya nakapwesto. Yung ang velocity ito. So, pepesto natin siya sa point B. Pag ganun siya. Okay. Tapos, with respect to A, so therefore, doon nga siya kinoconsider natin umiikot sa point A. So, yung direction na pababang ganon, kinoconsider nga natin umiikot sa point A. So, pababang ganon, point A. So, iikot siyang pa ganon. And this direction would be a clockwise direction. Clockwise direction. So, therefore, itong direction na to ay clockwise direction. And then that would be our answer. Okay? Ayan. So kung gusto uling screenshot ulit. Bago na. Pasabi nga pag nakuha na ng screenshot. Okay na. Tapos ito naman yung ating kompletong solution. So tandaan nyo yung velocity, hindi lang laging velocity. Pwede rin yung angular velocity katulad na napansin. Okay. Earlier din naman ay na-discuss ko na yung dalawang type ng velocity according to the type ng motion. Okay, again pakisabi nga pag nakuha na ng screenshot. Okay na rin.
Okay? So ulitin ko lang ulit ng isa. Yung mga susunod na problem, ito ay pinahabaan ko lang ng 2 centimeter. So kaya from AD na 10 ay magiging 12 na siya. Pero yung sa mga susunod na lang para hindi na mag-ulit ng sample problem. So continue tayo. The next ay, ayun, kapag meron naman tayong tinatawag na 2 degrees of freedom na joint. Kasi nga yung 4 bar linkage na sinolve natin kanina lang ay puro ngayon 1 degree of freedom na joint, or to be specific ay puro nga sila pin joint. Puro pin joint, edi ano nga, yung pag pin joint ay ano ba? Ano na lang, yung velocity dun sa point kahit anong maging link number ay the same lang. So, kaya nga yung naalala nyo yung velocity ng nandito pa ba yun? Malayo na. So pag pin joint or kahit anong or ito, ipot pa ng count, or kahit anong 1 degree of freedom na joint, yung velocity dun sa common na point ay parehas lang. Ayan. So yung velocity ng B kahit sa link number 2 at velocity ng B sa link number 2 ay parehas lang. Kasi nga itong B, ayun yung tinatawag nating 1 degree of freedom na joint. As well as din dito sa D. Yung D. Kasi nga siya ay pin joint. Kaya parehas. Kaya, kapag 2 degrees of freedom na yung ating joint, iba na yung magiging approach natin. Kasi una, yung point A na yun, nakita niyo point A na yan, ay now located sa tatlong link. So, located ngayon siya sa tatlong link. Ayan, pinag-iwa-hiwalay ko. So, yung point A is located sa link number 2. Ito. Located siya doon. Located din siya sa link number 3. Yung link number 3 nga yung slider na nag-i-slide sa link number 4. At located din siya doon sa link number 4. O yung pinag-i-slide ng link number 3. So, located ngayon siya sa tatlong link. Tapos, tingnan muna natin itong dalawang crank na ito. Dalawang crank muna. Dahil sila ay crank, so nandun pa rin yung property ng sa crank, which is yung velocity niya nga ay perpendicular to the link. Ayan. Again, velocity nito ay perpendicular nga sa link na ito. So, ganun din dito. Wala pa sa inyo, hindi nagpalit siya na. Yan pa rin yung angle naman ngayon. Nilagyan lang natin ng velocity. Tapos nilagyan ko lang ng rotation. So, itong velocity ito ay nakapapunta doon. Tapos ito naman ay papunta dito. At kung napansin nyo, direction pa lang ay hindi na sila magkaparehas. So kaya hindi na applicable yung ginawa natin dati na equal, yung kanina lang pala, na kapag 1 degree of freedom ay kahit anong link number ay parehas lang siya. Pagdating dito, mahalaga ngayon kung anong link number, nilolocate natin yung point A. Pagdating dito sa 2 degrees of freedom. Kasi, kita nyo naman, kapag link number 2, ayan, medyo 90 degrees siya. Ito ay medyo 135 yung angle ng ating velocity. So direction pa lang, magkaiba na yung ating velocity ng A2 at yung ating A4. Kaya yung velocity ng A ay hindi na pareha sa velocity ng A4. So dito na nagkaroon ng difference between two different links. So kung ito ang sa link number 2 at ito naman sa link number 4, paano naman yung isa? Yung link number 3, so paano naman yun? So, kung naalala nyo, ito ang setup natin ito para sa 2 degrees of freedom ay yung dati kong tinawag na pin in slot. Tapos nung nagbibilang tayo sa mobility, di ba nga nangyari nga itong link number 3 ay hindi na nga natin binilang as link. Kasi nga kinonsider natin siya as iisa
doon sa link number 2. Kasi nga doon siya merong pin joint. Yun. Kung saan connected yung pin joint, which is between link number 2 at link number 3. Kaya nga hindi na natin binilang yung 3 at yung joint 9 na hindi na rin binilang kasi nga consider as iisa itong link na ito, yung crank na yon at yung link number 3 or yung slider. Kaya, isa pa. Kaya, ayan. Kaya lumalabas na yung A2 ay same point lang din sa A3. Ayan. Yan. Direction ito, kung napansin nyo, yung A3 niyan ay dapat ay kapares lang din ito. Ayan. Pagalan din siya. So, kaya yung velocity ng A2 is now the same as velocity ng A3. Pagalan din siya. Kahit siya is slider. Okay? So, pagalan pa rin yung kanyang velocity. Kasi nga, A2 is the same point as A3. Pero as stated nga or established nga dito, hindi parehas yung A2 sa A4. Kaya yun yung kompletong yung in terms ng velocity. So yung A2 ay equal sa A3 kasi nga same point sila pero hindi parehas siya sa A4. So yung A2 ay equal sa A3 pero hindi equal sa A4. And the next ay yung link number 3 nga ay nag-i-slide nga sa link number 4. Yung velocity ng 3 na slider ay nag-i-slide nga siya dito sa link number 4. Link number 3 slider on link number 4. So therefore, yung kanyang motion habang siya nag-i-slide sa link number 4 would be velocity ng A3 with respect to A4. So habang nga siya nag-i-slide sa link number 4, ito yung kanyang corresponding velocity. At yung velocity niya yun ay relative velocity kaya siya ay with respect to link number 4. So siya yung velocity nung nag-i-slide link number 3 with respect to A4 kasi ngayon yung pinag-i-slide niya. At dahil nga ito yung nag-i-slide sa straight line or straight line, so therefore yung velocity nito would be parallel to link number 4 or parallel nga doon sa mismong O4A na line. Yung velocity nito. Kasi nga moving siya in a straight line. At itong position ng A3 at A4 ay hindi pwede magpalit. Yan. You cannot choose A4 with respect to A3 kasi yung ating A4 ang connected sa ground kasi nga ang A4 ang crank. So dahil A4 ang dahil yung link number 4 ang crank, so therefore hindi pwedeng siyang mauna. Doon siya sa reference. So lang siya, pang-reference lang. Ginagamit natin siya as a reference. Kaya siya ay naka with respect to A4. Hindi pwede yung O4 kasi yung pinag-uusapan lang natin dito ay yung point A lang. Kaya hindi to pwedeng gawing O4. Kaya siya ay A3 with respect to A4. Nakasulat naman because link number 4 is the one connected to the ground. Kaya hindi natin pwedeng gamitin or hindi natin pwedeng iuna yung A4 kasi nga kapag connected sa ground katulad na napansin nyo yun yung madalas natin ginagamit as reference. At base ngayon dito sa equation na to, so sinama ko na rin to para lang paalala na ang A2 ay equal sa A3 at hindi siya equal sa A4. Ay natandaan yan pag ganito yung setup. At ito nga yung velocity ng slider number 3 habang siya nag-i-slide sa link number 4. And using that velocity, diyan natin i-establish ngayon yung ating equation para makagawa tayo ng vector polygon. So kung napansin nyo, nasa ilalim yung A4, nasa ilalim yung, di ba sabi ko nga ito ngay para minumultiply natin? So, di ba parang, A3 divided by A4 ito. So dahil nasa ilalim yung A4, so therefore, dapat siya yung kasama nitong A3 with respect to A4 yan. Kaya tayo nag-plus ng A4. So velocity ng A4 plus velocity ng A3 with respect to A4. At dahil nasa taas yung A3, siya ngayon yung nasa kabilang side ng equals. Kaya naging A3 equals. A3 equals velocity ng A4 plus velocity ng A3
with respect to A4. And then, idodrawing na natin itong equation natin ito. O, yung A4, madali lang kasi nga siya ay perpendicular sa link number 4. Yan. Kaya pa ganun yung direction ng ating A4. At yung velocity ng A4, wala nga nakalagay na reference or walang slash. So therefore, siya ay connected sa ground. Ayan. Kaya yung velocity ng A4 ay connected sa ground. Yan yung velocity ng A4. O sunod, di ba sabi nga natin sa task pa lang ito, velocity ng A2 is equals na sa velocity ng A3. So therefore, yung velocity ng A2 na perpendicular sa kanyang link, ito, ay yun din yung velocity ng ating A3. Dito. So, nilabel na lang dito as velocity nga lang ng A2. Again, wala siyang reference. Ayan, walang slash. So, therefore, siya ay connected sa ground. So, therefore, kung napansin nyo yung A4 at A2, parehas silang walang reference. So, therefore, dapat sila parehas connected sa ground. And then, yung arrowhead nila, edi yung corresponding subscript nila. So, ito nga ay A4, dahil A4 ito, then ito yung A2. At dahil nga, equal yung A2 sa A4, or katulad na sabi kanina, same point ang A2 at yung A3. So therefore, same point lang din dito yung ating A3 at A2. So same point, kaya comma na lang. So therefore, yung location ng arrowhead na yun, kung saan man nakaturo siya, ay parehas A2 at A3 kasi nga parehas naman sila. Velocity ng A2 ay equal sa velocity ng A3. And then next, idodrawing na natin yung velocity ng ating slider. So siya, dahil nga siya ay with respect to A4, so doon nga galing yung ating arrows or nandun sa A4 yung ating tail end. Then yung nasa unahan na A3, di nandun yung ating arrowhead. Yan. Which is yun nga yung location niya. Kasi nga same ang A2 at A3. Kaya siya nakaturong pataas na pa ganun. At ito nga ay yung velocity ng slider number 3 habang siya nag-i-slide sa link number 4. So therefore, yung velocity ng A3 with respect to A4 nga ay parallel to the link number 4. So dapat yan ay parallel dito. So hindi man parallel, pero yan ay ano nga lang, basta yan ay kailangan parallel. Hindi ko lang na parallel dito sa drawing na ito. But still, yung velocity ng A3 with respect to A4 ay dapat parallel doon sa ating link na ito. So hindi ko lang nasaktong parallel. O di yan, meron na tayong vector triangle or vector polygon. So base ngayon niya, susukatin natin kung anong velocity ang kailangan natin. So yan yung ginagawa natin kapag meron tayong 2 degrees of freedom na joint. Ayan. Tapos ito yung sunod sample problem. O question muna habang ako yung nagsiset up. Question? Tungkol sa ano? Or kung walang question, kung malinaw naman. Wala naman po, sir. Sige, thank you. Tapos, computation. Tama siya doon. Okay na yan? Ako na lang ito. So ito rin yung drawing doon kanina. Tapos dito tayo magsasolve. Nga pala, no? Ano na rin. So balik lang ako. At ilista lang natin lahat ng given at siguro sabay ko na rin yung pagbabasa doon sa problem. So here we have a sample mechanism shown. Okay. So determine the velocity of each of these joints given that angle theta 2 is 30 degrees and yung angular velocity ng link number 2 ay 100 radians per second pero clockwise na siya ngayon. So clockwise yung direction ng ating omega 2. And then, okay. Basta itong sunod na statement na to ay idadagdag na lang natin sa ano?
sa ating find. Pero itong mga to ay kokopyahin ko lang. So, O2, O4 ay 8 feet. Then O2A is 12 feet. And then O4B is 10 feet. BC is 20 feet. Tapos, O4C ay horizontal daw. And then yung dalawa ay inulit lang yung given na nandito. 30 degrees at 100 radians per second counterclockwise. Clockwise pala, sorry. Clockwise. Nakamali mo. Clockwise. 100 radians per second clockwise. So, ang hanapin niya ay yung velocity do sa joint. So, joint lang natin, A, B, and C. Pero katulad ng sabi ko nga kanina, itong point A, meron nga tayo diyang dalawang velocity. Isang velocity na A, na parehas sa A3. So, pili na lang doon na isa. So, velocity ng A2 na lang ilalagay ko. Again, A2 is equals to A3, kaya hindi ko na isusulat yung A3. Pero yung A4, hiwala yun. Velocity ng A2 at velocity ng A4. So, kaya nga nagkaganto to, dahil nga yung A ay 2 degrees of freedom na joint. Pero yung B at yung C, parehas kasi silang 1 degree of freedom na joint. So, therefore, it doesn't matter ngayon kung anong link number ngayon siya. Kaya letter B na lang, 4.B, and letter C na lang, 4.C. At yung pang isang hinahanap is yung velocity ng ating slider habang siya ay nag-i-slide dito. Velocity yun would be velocity ng A3 with respect to A4. So, yun yung mga hinahanap sa atin. So, mamaya, sisingit ko dito yung angular velocity. Kaya bibigyan ko ng kaunting space. Kumbaga, lang, isa-isa lang. Linear velocity muna tayo. Siguro ka, sige, kahit isulat ko na lang. Hindi, may konting discussion pa rin sa clip. So, basta mamaya, isusulat ko dito yung ating angular velocity naman. But for now, puro linear velocity muna yung kunin natin. Kumbaga, dandahan. Okay? Or isa-isa lang. Okay? Then, solution, ang unang-unang ang gagawin, iba yung arrangement ng ating component ng motion, which is distance, velocity, and acceleration. So, ganyan lagi natin ginagawa rin yung ating solution. Magsisimula muna tayo sa displacement, which is yung pagdodrawing nito to scale. So, yung pag-drawing mo to scale, yun na yung part ng displacement. So, check lang natin yung ginawa kong scale dito. So, ito na lang, 12 feet. 12 feet. O2A. So, ang O2A na nga dito, yung 12 feet, ay naging 6 cm. At kung napansin nyo, 6 cm, so, sabihin, hindi porket ito ay feet or English, kailangan English din ito, hindi naman ganun. So, pwede rin tayong gumamit kasi iba naman yung sa drawing at iba rin naman yung sa ating actual na measurement. Ayan. Yun na, ulitin ko, hindi porket ito English unit, kailangan English din ito. As long as, syempre, katulad na nakapansin nyo, kailangan magkasya yung drawing natin dito. Yun ang mahalaga dyan. Kailangan magkasya yung drawing dito. Ayan. Ayan. Nana. Ayan. So, as long as nga magkasya yung drawing natin to scale dito. So, yun nga, yung naging 6 feet. So, another siguro ay ito. Itong 20 feet na to, which is yung BC. So, dapat yung BC natin na to ay 10. So, napasin nyo. 10 cm naman siya. Okay. As long as nga na magkasya dito yung drawing, di yun ang gamitin natin scale. So, AS na 1 cm ay ano nga siya? 2. Dahil naging ano to naging 10 cm. So 2 feet ay 1 centimeter. Yan. So yun nga, displacement. So pag natapos, i-declare yung scale, ito drawing dito. So pagkatapos i-drawing dito, di proceed ngayon tayo sa velocity. Yun pa pala no, yung 30.
check lang natin. Dapat daw yung angle ng link number 2 ay 30 degrees. Okay. 30 degrees naman siya. Ayun. Okay, so 30 degrees. Sakto naman lahat. So proceed ngayon tayo dun sa B. Ayan, B. O pagkatapos ng S, edi B. So velocity naman. Hindi pa tayo makapag-declare ng KB dito kasi wala pa tayong velocity dito. So hanap muna tayo ng velocity. At ang velocity ng given is yung para sa link number 2, which is ito ng O2A. So kunin natin yung velocity ng point A. Pero nga hindi lang siya basta point A, siya nga ay velocity ngayon ng A2. Kasi nga ito nga ay 2 degrees of freedom na joint. Kaya ngayon ay kailangan or mahalaga ngayon kung anong link number located yung point A. Kaya A2 muna. Dahil nga link number 2. Na-equal nga siya dun sa distance, which is O2A. Then multiplied by the corresponding angular velocity na given na nga sa atin as 100 radians per second. At ang ginagamit niya lagi dito ay yung actual na measurement. Ito. Hindi yung ginamit sa drawing. Okay? Iba yung measurement na ginamit sa drawing, iba yung actual measurement. At ang ginagamit lagi dito ay yung actual measurement. So therefore, ang O2A ngayon, 12 feet. Then multiplied by omega 2, which is 100 radians per second. So velocity ng A2 would be 1,200 feet per second. So kaya siya naging feet per second kasi nga yung radians, yan ay pasulpot-sulpot depende ngayon sa volume hinahanap. Since ang velocity ngayon ay hinahanap or linear velocity, so ang nangyari na lang ay yung radians kapag multiply mo sa kahit anong unit, naglalaho na lang yan or nagiging 1. O, di ba pag ang 1 multiply natin sa feet pa rin siya. Kaya yung radius ay nagiging 1. O, pero syempre hindi mawala yung second na ito. Kaya meron pa tayong divide by second. Kaya naging feet per second dito. At kung napansin nyo, malaki yung value ngayon ha. Masyadong mabilis ito. Again, katulad ng sabi ko doon sa una natin sample problem, ang purpose lang naman ito ay para mapakita ko sa inyo kung paano siya solve. Kaya 100 na yung ginamit ko. Okay? So, representation lang naman. At dahil yung A2 nga ay isa sa mga hinahanap sa atin, so, box na natin yun. So, yan yung ating velocity ng A2. At dahil meron na rin tayong velocity, so therefore, we can now declare our scale na KB. Dahil nga ito ay 1 cm, so dapat ito ay 1 cm din for consistency ng unit all throughout sa drawing. Hindi pala, ba't ko tinaas? So, kung ito ay 1,200 or sabihin natin 12, pag tinignan natin kung gaano kalaki yung 12, ay sobrang haba. Ayun. So, hanggang dito. So, sobrang laki naman. Kaya kalahati lang ng 12. Ayan, 6. So, gawin natin 6 cm yung ating 1,200 feet per second. Para mangyari yon ay ang gagamitin nating scale ay 1 cm ay 200 feet per second. So 1 cm ay 200 feet per second. O, tapos i-check lang natin kung tama ba yung ginawa nating scale by comparing that to 1,200 do sa ating velocity ng A2. Divide natin ng 200 feet per second at 1 cm. So 1,200 divide by 200 nga ay 6 cm. So tama yung scale natin dito. So dapat nating i-drawing yung velocity ng A as 6 cm. So may measurement na tayo kung gaano kahaba yung ating velocity ng A or A2 pala, sorry. Velocity ng A2. Naka-indicate naman velocity ng A2. So therefore, ito-drawing ngayon natin siya. At susundin pa rin natin yung rule pag meron nga tayong crank or rocker. So yung velocity yun, una ay perpendicular siya sa link na ito. Padalwa ay sinusundan niya nga yung direction ng ating angular velocity. So balik ko yung angular velocity, omega 2, which is clockwise. So indicate ko lang dito yung aking omega 2 na clockwise. Clockwise, pag ganito siya. So yan yung ating omega 2. So indicate ko lang para mamaya alam ko kung saan ko ituturo yung aking
velocity number 2. Velocity ng A2 pala, sorry. Velocity ng A2. So again, dapat yun ay perpendicular dito sa link. So yun ang una natin gawin. Kuha tayo ng line perpendicular dito sa link na yun. By, dito. So ba to? Hindi, no? Baliktad. Tapat natin. Tapos, mahaba masyado, no? Pati kahit maliit lang. Pwede naman ano. Maliit. Lang, patong, tapos dun sa point O. Lang. Para di gumalaw. Extend ko lang siya sa taas. So kaya siya in-extend sa taas kasi nga pag ganun siya, papunta doon ang direksyon ng arrow. Kasi nga susundan niya yung ikot nitong omega tong ito. So, paturo na siya papunta doon. So ang sunod niya yung gagawin ay yun. Kaya ngayon siya hinabaan para ma-extend ko siya dito. Doon. Dito. Tuldok sa gitna. Tapos extend ko lang dito. Ayan. Tapos susukat tayo ng 6 cm. So 6 cm. Ito ngayon, gagamitin ko pang sukat. Ito. Para kita ko yung 0. Tatapat ko yung 0 dun sa origin. Tapos ay 6 cm. Ayan. Centimeter. Ayan. Tapos bawas tayo ng linya. Hindi na nga ito. Dahil nga galing siya sa O. Kaya siya galing sa O kasi nga wala siyang indicated na reference point. Pag walang indicate, siya ay connected sa origin or yung O. Tapos burahin ko na itong excess na linyang ito. Tapos lagyan ko lang ng arrow. Again, pag kayong gagawa nito, pwedeng later na yung arrow. Basta mahalaga lang naman ay pag ganun siya. Pero para maipakita sa inyo yung direction, edi lagyan ko ng simpleng arrow. Sisimplihan ko na lang yung arrow, dalawang linya na pag ganun. Pag ganun at pag ganun. Kasi nga mahalaga sa atin yung tuldok na yon. Kasi kung yung dati ko kasing ginawa, itong dati kong ginawa ay hindi kasi makapal yung ginawa akong arrow, hindi ko ngayon makita kung nasa yung tuldok. Kaya nga yung ay inayos ko na lang na yan. Sinimplihan ko na lang yung arrow ka. Basta mahalaga lang naman ay kita natin na siya papunta doon according to the direction ng ating arrow. So ito nga yung ating velocity ng A2. At kung ito ay A2, so therefore yung dulong ito ay A2 din. So, walang problema kung ito ay subscript or kapantay ng A, basta A at 2. Sa A2. Ano mahalaga yan? A2. At sunod nga, diba, sabi nga natin sa equation kanina na yung velocity ng A2 ay parehas sa A3 pero hindi parehas sa A4. Oops. Velocity ng A4. Yung velocity ng A2 ay parehas sa A3 pero hindi equal sa A4. So therefore, yung A2 ito ay the same point sa A3. Same point din yan sa A3. So bakit nga sila same point? Kasi nga, sabi nga dito, ay equal yung velocity nila. So kung equal ang velocity, so therefore, same point siya dito. Same lang kasi ito. Same ito, same direction. Kaya yan din yung A3 natin. Ang sunod naman ay yung velocity ng A sa link number 4 or A4. So dito naman. At para makuha natin yon, ang kailangan natin ay yung velocity ng link number 3 habang siya nag-i-slide sa link number 4. At yung velocity ng yon, ay syempre kung anong link number niya,
which is 3. So therefore, A3. With respect dun sa pinag-i-slide niya, which is link number 4. Again, hindi pwedeng O4 kasi yun nandun siya sa A, kaya dapat siya ay A4 din. Or A, point A din. So yan yung velocity ng slider natin na link number 3 habang siya ay nag-i-slide dito sa link number 4. At base ngayon dito, sa velocity ito, dyan ngayon natin i-establish yung equation natin. Dahil nga or divide A4 or with respect to A4, yun yung idadagdag ngayon natin dito. Katulad na sabi ko yung dati kong sinabi, diba? Equal sa kabila. Itong A4 ay multiply nga natin sa subscript ng A3 over A4. So cancel yung A4. Kaya A3 ay equal sa A3. A3 tapos A3. So therefore, sa kabilang side yung A3. Kaya velocity ng A3 equals to velocity ng A4 plus A3 with respect to A4. Na, ayun nga, nasa taas naman na yung velocity ng A3 ay parehas nga rin sa A2. Nasa taas naman eh. Pero inulit ko na lang dito na para maliwanag na yung A3 ay parehas sa A2. Kasi nga equal sila. Tapos ito ngayon yung ating magiging equation, o yung working equation para makagawa tayo ng vector polygon. At katulad na napansin nyo, meron na tayong location para sa A3. Ayan, nakasulat naman dito, A3. So therefore, itong part na A3 ito ay meron na yan. Na-draw na natin yan kasi nga, ang A2 ay parehas sa A3. So kapag na-drawing natin niya yung A2, na-drawing na rin natin yung A3. Which is yung nga nangyari dito. Ito rin nga ay A3. Ang sunod naman ay yung velocity ng A4. Wala A4, so therefore siya ay link number 4 dito. Ang kusan nyo niya ay perpendicular dito sa link number 4. So yun ang gagawin natin ngayon. So gagawa tayo ng line perpendicular sa link number 4. Okay pa ba? Naririnig pa naman ako? Yes po, sir, narinig. Thank you. Kung may tanong magsabi kayo May tanong. Kayo dire-diretso pa inaantay nila kung magtanong. Kasi nga, sabihin ko lang din yung nakikita nyo ngayon sa screen na to, ayan nga yung ating yan din yung nakikita ko. Kayo ay nasa likod. So, kahit kayo mag-raise ng hand, ayan, hindi ko kayo kita. Nasa likod kasi. Kaya ako umaasa na lang sa audio signal or audio cues. Kumbaga, inaantay ko kayong umimik. So, imik na lang kayo kasi hindi ko kayo makikitang mag-react. Zoom in ko lang ba? So, thank you. Salamat sa reply. Kaya di ko rin mabigyan ng pangalan kung sino yung nagre-reply. Kaya thank you na lang. Salamat sa pag-reply. So, yan. Balik tayo. So, ito na nga siya. Perpendicular ng itong line na to sa ating O4. At katulad nung sa previous, yung point B, itong velocity ng A4 ay hindi natin alam kung saan ba siya nakaturo. Kung siya ay papunta doon or papunta dito. Basta alam natin na yung velocity ay perpendicular dito. Ang dahilan nga nun ay wala nga kasi dito angular velocity, yung link number 4. Pero, ano pa rin naman kasi siya crank pa rin naman. So therefore, nasusunod pa rin yung direction ng velocity ay perpendicular pa rin sa link number 4. Yun nga lang, di natin sure kung siya papunta doon or papunta dito. Pero at least mayroon ang tawag ko nga dito ay general direction ng velocity. Hindi lang natin siya ma-pinpoint or yung makuha yung exact velocity. Ayan. So ito yung sa link number 4 o yung sa A4. Kaya kumbaga ito, na-check na rin natin itong A4. Kumbaga na-drawing na natin yan. Hindi nga lang sakto. Kasi meron pa tayong isang velocity ito. Velocity ng A3 with respect to A4. Na ito nga ay yung velocity ng link number 3 habang siya ay nag-i-slide sa link number 4. So therefore, gagawa tayo ngayon ng line
na-parallel dito. Kasi nga yun yung pinag-slide ng link number 3. Tapos, kung titingnan nyo nga yung equation or yung velocity nito, naka with respect siya to A4. So dapat, 'di ba, yung naka with respect to dapat nandun nga yung ating tail end or doon tayo nagsisimula mag-drawing ng arrow. Eh ang problema nga ay, wala nga kayong makita ditong A4. Wala makitang A4. Pero yung kapartner niya, yung A3, ayun, yun nga, A2 ay pareha sa A3. So ang mangyayari ngayon ay baliktad. Sa halip na magbumula tayo sa tail end papuntang arrowhead, ang maidodrawing ngayon natin ay arrowhead papuntang tail end. Kumbaga ang arrowhead natin ipapasok papaganon. Or normally kasi parang paganon siya palabas. Pero dahil ang ating velocity ay A3 ang nasa unahan, so therefore nandun yung location nga ng arrowhead. Pero at least dahil ito may A3, meron na tayong duduktungan itong A3 ito. Baliktad ngayon yung magiging process ngayon. Iduduktong na natin siya sa may arrowhead. Ayan. Patapansin yung arrowhead din ito. So doon natin siya iduduktong sa arrowhead din ngayon. At siya ay parallel dito. So paano ngayon tayo gagawa ng line na parallel dito? So, ang una muna ay parallel muna natin ito. Parallel. Yan. Pagkatapos si parallel ay patungan natin ng triangle. Ito. Pero syempre, perpendicular ito. Kaya kailangan nga natin na i-parallel. Sabihin, kailangan pa natin ng isa pang triangle. Pero itong triangle na to ay sobrang laki. Kaya ako may nakahanda dito, maliit na triangle. So, check ko lang ulit. So, natin natin yung triangle. Sure nyo lang na hindi mag-i-slide na kasi pag baliktad ito. Yan, pag nagbaliktad kasi ito, yan, nag-i-slide yung ating triangle. Kaya check nyo lang lagi na hindi mag-i-slide. At abot. So, badyan na. Badyan nang maabot. Kaya ang gagawin ko ay iikot ko to ng pakabila. Ayan. Napansin nyo, itong linyang ito ay parallel ngayon dito. Tatapat ko na lang siya dun sa A3. A3. Yan. Secure naman lahat. Hindi naman gumagalaw. So, we will now create the line. Ayan. So, yun ngayon yung movement ng ating A3 habang siya nag-i-slide sa link number 4. Yun nga lang, di natin alam kung siya papuntang ganon or papuntang ganon. Again, papasok nga siya sa A3 kasi nga, nandun ang ating arrowhead. Ayun, nasa unahan kasi yung A3. Di ba sa A3 nga or yung nasa unahan natong letter, nandun yung location ng arrowhead. Kaya ang turo kay papasok na yun doon sa A3. Hindi natin sure kung siya papaganon or papaganon, papasok doon sa A3. Pero kung napansin nyo yun, may intersection tayo. Na kung saan yung intersection yan yung hinahanap natin ngayon na nawawala dito na A4. A4 na yan. So therefore, ito ngayon yung ating location ng A4. So yung intersection na to, yan yung ating A4. At kung yan ng A4, so therefore, galing sa point O, papunta dito, sa intersection na to, ay yan nga yung ating velocity ng A4. Mula doon, papunta dito, yan yung ating velocity ng A4. So yun yung perpendicular doon sa link natin. At yung A4, so ito yung drawing natin. So siya ay with respect to A4, so galing A4 papuntang A3, kaya papasok yung ating drawing na ito. Yan. So ganyan yung arrow. So ito nga yung ating velocity ng A3 with respect to A4. So kumbaga at this position, papasok siyang gano'n. Papaganon yung kanyang velocity. Sa ganitong position, papasok siya. Yan. Okay. Tanong. Kung walang tanong ay kung naintindihan naman.
Wala naman po, sir, tanong. Sige, thank you. Pabilinis ko lang. So yun ngayon yung ating vector polygon. So ito nga yung ating A4, ito yung A3, A2. Tapos, according nga dun sa ating hinahanap, ito, ang kailangan natin ay yung velocity ng A4. O dito, ang gagawin na natin ay susukatin ngayon yan para makuha yung velocity. Ayan. So sa halip na kayo pa ganun, ang ano ay dito ka na itatapat sa zero yung ating velocity. Para, yan, kung saan tatapat yun, yun yung ating magiging sukat. So ito, zero ito, tatapat ko dun sa O. Tapat ko dun sa O. At kung napansin nyo, ayun, no? Sakto-sakto na siya ay 5.5 centimeter. So therefore, ang velocity na A4 ay equal sa 5.5 centimeter. Hmm. Lalo ng to, babini. Gumagalaw kasi nga, gumagalaw ata nga yung setup eh. Naglulus na ata. Lang ha, pa-setup lang ako ng saglit. Baka dahil di mabigat din yung nasa off. Antay lang saglit ha, naayos ko lang. Baka dahil din nasasagi ko, kaya ano, nawawala sa, ano, yun know, tabingi talaga yung mababa dito. Nagtatagal na. OC lang, OC. OCD. Sige na nga, ayan, kaya na, nagtatagal lang. 2 oras lang tayo eh. Ayan. So, 5.5 centimeter. Napakaleno. Eh, tapusin na nga lang. 5.5. Hindi, mukhang kasya naman dito. Sa velocity nga ng A4 ay 5.5 centimeter. And then, gagamitin nga natin yung KB para nga makuha yung actual na measurement. So, therefore, 1 centimeter ay equal na to 200 na ngayon eh. 200 feet per second. So, according dito, ang ating velocity ng A4 would be compute lang, para sure. Yung sa mga mag-compute, para lang sure, 200 ay, yan, 1,100 ang value, 1,100 feet per second. So, yan yung ating ngayong velocity ng A4.
Then, ang next ay, yung isa pang hinahanap ay yung velocity ng slider natin habang siya nag-i-slide. So, ito ba, no? Konti lang. Palayaan mo na nga. Pati-trigger lang nga kasi ng aking kaartihan sa linya. Dahil nga tabingi. Patagal lang. Velocity ng A3 with respect to A4. Ayan. So, yun ang sabi natin gawin. Kunin natin yung velocity ng A3. Hindi mapakalayo na. Velocity ng A3 with respect to A4. Ito nga, ito nga. Sukatin natin ngayon yan. So, tulad kanina ay, gagawin ko ngayon ay, itatapat ko yung 0 doon dito. So, tatapat yung 0. Para kitang-kita natin yung linya niyo. Tapat ko lang ng sakto. Ayan. Ayan. Kita niyo naman dito sa linyang yon. So, mas malapit siya dito sa 0.5. Dito sa 0.5. Yung 0. Right. Paano? Malapit pa rin siya doon sa 0.5. So, therefore, 2.5 cm ang ating velocity ng slider. So, velocity nga ng A3 with respect to A4. With respect to A4 ay 2.5 cm. Tapos, kukunin natin yung actual na measurement. So, ang measurement nga natin ay gagamitin natin yung KB. KB nga ay 1 cm ay 200 feet per second. So, therefore, velocity ng A3 with respect to A4 would be the 2.5 times 200 is 500. So, 500 feet per second. Sige nga, tanong muna. Wala pa naman. Sige, po, thank you. sir. Okay, thank you. Yeah. Sunod ay, di nakuha na nga natin yung ito sa slider. So, ang sunod ngayon ay, edi yung natitirang letter. So, ito, okay na. So, okay na rin. So, yung B at yung C na lang. Na kung saan? Yung C, mamaya na yan kasi yung B, na makukuha natin dahil dito. Sa link number 4. At yung O, yung B, at yung A ay collinear. Yan. At dahil collinear uli siya, so kukunin natin yung velocity ng B via ratio and proportion din. Tulad doon na sa sa ABD, ABND. Dahil yung O, yung B at yung A is collinear, so makukuha natin yung hinahanap nating value which is yung velocity ng B via ratio and proportion. Yun nga lang, syempre yung point O, yan yung pivot point kasi nga siya yung crank. Yan yung crank. Crank. Pivot point pala ng crank. Kaya, kumbaga, wala talagang velocity yung ground kasi nga ground yan. So therefore, yung ang kailangan natin na velocity, yan, velocity ng B. So velocity ng B ang kailangan natin. Then, i-divide natin doon sa distance ng point B, doon sa ating pivot point. Again, yung pivot point niya ay yung O4. So therefore, O4B. Yung distance O4B. Then, equal natin. So,
wala nga velocity ng 4. So, ang isa pang pwede natin pagkunan ng velocity ay di yung A. Pero nga yung A ay located nga sa 2 degrees of freedom na joint. So, therefore, dapat siya ay A4. So, velocity ng A4. Hindi lang basta A, dapat siya ay A na located sa link number 4. Kaya A4. Tapos located sa link number 4. Then, i-divide din natin siya doon sa layo ng A4 na yon. So, yung A, doon sa pivot point natin, which is O4. Kaya, i-divide din natin siya sa O4 A. Kung saan, kapag chinek natin, yung velocity ng B, yan nga yung hinahanap natin, yung velocity ng B. Ang sunod ay yung velocity ng A4. Ayun, nasolve na natin siya previously. So, velocity ng A4. And then next ay yung O4B. 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 Ito, may O4B tayo na 10 feet. Yan, mayroong value. Thousand na tayo O4A. O4A. Hindi, ito yung O2A. O2A yan ha. O ito yung O4B. Sinabi ko nga doon. Tapos ito yung O4C. So therefore, wala dito. So kapag wala sa given, ang gagawin ay babalikan natin doon sa drawing at actual natin susukatin. Ito, yung O4A. Actual na measurement niya. So kaya, hindi na kasya. Zoom in. So susukatin natin. So basta yung zero ko dito, yung zero ko dito, ay tatapat ko doon sa O4. Sa O4. Yan, kailangan lang naman natin ito. Zoom in pa natin. Ito na nga. Iangat ko na ito para nasa gitna. Iangat ko na lang yung drawing. Basta yun nandun sa O4 yung zero ha. Itong zero na sa O4. Sa O4 kita tapat. At kung ganyan. Kasi ang kailangan natin ay yung intersection. Kaya kung napansin nyo, ako lang may gawa niyan. Pinakita ko lang yung line para sa link number 4 at yung line na galing sa link number 2. At ang kailangan natin, di yung intersection na yun. Napansin nyo kung saan connected yung link number 2 at yung link number 4, which is ito. Yeah. So, kailangan natin ngayon malaman yung layo niya papunta dun sa O4. Yeah. Tapos ito nga yung tuldok na yun. Yeah. So, base dyan ay malapit siya sa 7 kaysa sa 6. So, 8.7. Ano? 0. Okay? So, 8.7. So, therefore, ang velocity ang distance ng ating O4A is 8.7 cm. What? Sabi talaga yung ano. Kahit ano? Nagtatagal lang sa kakaayos. Again, yung distance na O4A is 8.7 cm. So, O4A is 8.7 cm. Pero ang kailangan nga natin ay yung actual measurement. At since mineasure natin siya dito, ito nga ang displacement. So, babalik tayo sa KS. Yung KS nga natin ay 1 cm ay 2 feet. So, therefore, O4A is, di times 2 lang yan. So, 8.7 times 2 is, ayan, 17.4. 17.4 feet. So, kompleto na kasi nga ito yung A4, ito yung O4B, yung O4A ay ito. So, rearrange lang natin yung equation natin na yun. So, velocity ng B ay equal sa cross-multiply lang dito, O4B divided by O4A. Then, multiply dun sa velocity ng ating A4. Ng B ay O4B ay ito nga, 10 feet. Divided by O4A, itong 17.4 feet. At yung velocity ng A ay ito, nasa baba. 1,100 feet per second. So therefore, makukuha natin yung velocity ng B. So 10 divided by 17.4
times 1,100. Pati ayan. Yan yung ating value. So 632.183908. Ito wala na, cancel nga ito. Cancel. O, di ang tira ay feet per second. Then round up lang natin. 32.18. O, kasunod ng 9 ay 0. So, ito ay 39 na lang. Then, feet per second. Clock hour ampere. Yan. So, yun na yung ating point B. Ayan. Point B. So, last, yung point C. So, para natin makuha yung point C, ay kailangan natin siyang kunin doon sa link number 5. Kaya hindi natin agad nakuha yung velocity ng C kasi base dito sa link number 5 na to, ang meron lang points ay point C at point B. Ayun pa pala, no? Kailangan din pala natin dito may drawing yung point B. So, ipa palang kulang ko bago ako mag-C. So, kailangan din natin itong may drawing itong length na ito. So, paano natin i-drawing yung length? Ibabalikan natin yung value kanina. 3.183908 feet per second. Then, gagamitan natin na siya ng KB. Ito nga siya, KB. 1 centimeter ay 200 feet per second. So, therefore, velocity ng B would be, so ito lang din, kanina, divide lang ng 200. So, 3.16091954. Ito nga ay centimeter. Pero katulad sabi ko, ang kaya lang natin i-drawing ay hanggang millimeter kasi nga limited yung ruler, lalo na pag centimeter, ang pinakamaliit na lang ay millimeter. Ibig sabihin, i-round up natin to the nearest na millimeter, which is ito, yung first digit na ito. So katabi niya ay 6, so ito ay magiging approximately equal to 3.2 centimeter. At ganyan kahaba natin ito-drawing yung velocity ng B. 3.2 centimeter. Again, wala siyang reference point, so therefore galing siya sa point O. At sabi nga dito, kulinyar ang O, B at A. So O, somewhere sa gitna yung B, tapos A. So dito natin ito-drawing yung B. So basta kulinyar kung paano siya na-arrange dito, yung pagkakasunod-sunod, yun din ang pagkakasunod-sunod sa drawing sa velocity. So OB tapos A. So OB, somewhere sa gitna yung B, tapos A. So, ang measurement nga natin, ito nga ay galing sa point O kasi nga yung ating velocity ay walang reference. So galing, yung 3.2 ay manggagaling sa point O. Tapos dapat siya nandito sa may pagitna. Kaya itong O, 0, tapat natin sa O. Ayan. Then, 3.2, sabi nga natin. So, 3.2. Ayan. Oh. Ito yun ngayon siya. Ito yun ngayon yung ating point B. At yung layo niya from point O would be yung kanyang corresponding na velocity ng B. So ito yung velocity ng B. At kung napasin nyo nga OBA, kasi nga OB tapos A. And the next ay yung point C na yan. Dahil may point B na tayo dito. Kasi bago tayo makapag-point C ay kailangan pa na nga natin ng point B. Ito, kailangan natin ng B. Yung value, meron na tayo. Ito na nga. Pero kailangan din natin siyang i-drawing doon. Kaya dinrawing natin yung sunod. Tapos noon, edi tayo ngayon yung makakakuha ng velocity ng C. So, para makuha yung velocity ng C, hahanapin natin kung saan nga siya connected. Which is nasa link number 5 siya. Ayan. So yung point C ay nasa link number 5 na kung saan yung link number 5, ang points lang na meron sa kanya ay point B at yung point C.
Kaya nga pwede lang natin kunin yung point C via point B, hindi point A. Kasi yung A, kita nyo siya ay located sa 2, 3 at 4, hindi sa 5. Kaya hindi natin pwedeng kunin sa point A yung velocity ng C. Kaya kinuha pa natin yung velocity ng B. Kasi mula sa velocity ng B, doon natin kukunin yung velocity ng point C. So therefore, ang input natin ngayon, pag ginawa natin yung ating equation, ay velocity ng B, ang ating input. Ang kailangan na natin ay velocity ng C. So input, ito nga yung kailangan natin. So therefore, ang idadagdag natin ay velocity ng C with respect to B. So velocity ng B with respect to, velocity pala ng C with respect to B. Ready? Yun ang gawin natin. Yun pala, no? Yung velocity ng B, ayun nga, kadodrawing lang natin. Kaya ito, na-drawing na natin to. Velocity ng B. Okay. Mamaya na to, ito muna, velocity ng C. Kasi siya ay connected sa ground. Na yung velocity ng C, dito, na kung saan yung C nga ay nasa slider. So therefore, nag-i-slide siya horizontally. Kasi nga ang O4C nga daw ay horizontal. So, pwede naman tayong gumawa dito ng horizontal line. Pero katulad ng sabi ko nga din, kapag may slider, yung velocity niya ay parallel dun sa pinag-i-slide niya na path. So, sa halip na gumawa ako dito ng basta horizontal line, ang gagawin ko na lang ay gagawa ako ngayon ng parallel na line na parallel dun sa pinag-i-slide niya. So, lagay ko nga ulit ito dito. Yan. Tapat natin. Sunod, patong natin yung triangle. Secure. Secure sa kamay. Tapos kailangan pa natin ng isa pang maliit na triangle. Long as hindi nga dudulas yan. Tapos tatapat natin dun sa origin. Secure natin lahat. Hindi gumagalaw. Sama ito. Sa point O. Tapos gawa tayo ngayon ng horizontal line. Okay? Yan. At katulad din do sa previous, ang alam lang natin ay yung general direction. Yan, horizontal yung kanyang motion or parallel nga do sa ground. Pero yung actual na direction, kung siya ay papunta doon or papunta doon, ay hindi tayo sure. Basta alam natin siya nag-i-slide lang dito horizontally. Nag-i-slide siya pa ganun. Pero yung actual direction ay hindi tayo pa sure kung siya ay papunta doon sa kaliwa or papuntang kanan. Katulad din ito. Natin papunta doon or papunta siya dito. Pero, since na-drawing naman natin yung general direction, so i-consider na rin natin to as na-drawing na rin. At para nga makuha yung actual nitong direction, kailangan ng isa pa nating equation, ay yung isa pa velocity. Ito namang C with respect to B. So yun ang sunod natin to drawing. So dahil nga siya with respect to B, so therefore, dun siya galing sa point B. Yan, with respect to B. So doon natin siya iduduktong sa point B. And then sunod, siya nga ay C with respect to B or yung letter nating involved ay C and B. So, yung link na yon ay itong link number 5 kasi nga doon nagkoduktong yung dalawang letter na yon. Yung C with respect to B sa link number 5. So therefore, dito sa link number 5, dyan tayo ngayon gagawa ng perpendicular na line. So, mas mahaba. So, gawa tayo ng perpendicular line. Dito. Yan. Tapos patong natin yung triangle. Katulad na sabi ko, doon tayo mag-drawing sa point B. Kasi nga with respect to point B. Tapos point B. Dapat with triangle, secure.
Baba ng kaunti. Secure. Yan. Hindi naman gumagalaw. Tapos, gawa tayo ngayon ng perpendicular lang. Ayan. Hindi na ako gumawa ng paba kasi kailangan nga lagi natin ay yung intersection. So therefore, yung intersection na yun na yung hinahanap nating point C. Ngayon, hindi natin alam kung saan ba nakaturo. So therefore, that intersection would be our point C. Then starting from point O or yung ating origin, papunta dito sa point C. E di yan nga yung ating velocity ng C. And then yung linya, so ito na kayong velocity ng C. So ito nga ay with respect to B, so galing sa point B. Then ito ay C, papuntang C. So nandito sa C yung arrowhead natin. At yan nga yung ating velocity ng C with respect to B. So kompleto na ba? Ito yung velocity ng A4, C. Ayan. Ang sunod, ang kailangan nga natin ay yung velocity ng C. So therefore, susukatin lang natin yung ating velocity ng C. Sa ruler. Ruler. Velocity ng C. Ito lang 0. Kasi ito nga yung point. Ayan. So, ano naman, malapit naman siya sa 3.4. So, siya ay halos 3.4. Okay. So, 3.4 centimeter. .3.4. So, velocity ng C ay 3.4 centimeter. Then, ang kailangan niya natin ay actual na measurement. Kaya, babalikan natin yung ating KB. So, KB nga ay 1 centimeter ay 200 feet per second. So, therefore, velocity ng C would be, so 3.4 times 200. Ayan. So, 680 feet per second. Ayan. O, di kompleto na. Ayan. Yung lahat ng velocity kailangan natin ay kompleto na. Okay? Questions nga? Question? Wala naman po, sir. Wala naman. Sige. O, tuloy na natin. Yung isa pang velocity nga ay angular velocity. O, balikan ko lang yung drawing. At katulad ng sabi ko kanina, walang angular velocity yung ating mga slider na to. Kasi sila ay parehas namang moving in a straight path. Yung link number 6 is moving in a straight path. Ganon din yung 3. Siya ay moving in a straight path. So therefore, wala itong dalawang itong angular velocity. So kaya ang pwede lang natin kunan ay itong link number 4 at yung link number 5. At yun yung idadagdag ko ngayon dito. Yung ating link number 4 at yung link number 5 na angular velocity. O di yan, computein natin. So simulan mo natin sa omega 4 dahil nga siya ay connected sa ground. Kasi pag connected sa ground ay madali-dali yung computation. Kasi nga ay connected sa ground. So hindi syempre na, hindi natin na, hindi. So dahil nga pivot point yung O4, so ang kukunan na lang natin ng velocity ay yung point A at yung B. Pili na lang tayo dito. So maalin sa point A or point B yung kukunin natin na velocity. Either of the two, pwede yan. Kasi naman nga, located naman siya sa iisang link. Pili na lang. Kunyari nga itong A. Kukunin natin yung velocity ng A. So, ang omega 4 ay velocity ng A. Pero hindi nga lang siya basta A, kasi nga yung A ay 2 degrees of freedom na joint. So, therefore, dapat siya ay velocity ng A4. Dahil nga siya ay nasa link number 4. Then, i-divide nga natin dun sa distance ng A na yon papunta sa pivot point natin, which is itong O4. So, therefore, siya ay O4A. Kung saan, kung napansin nyo, yung eksaktong equation na to ay same na equation na ito. Yung ginamit natin para makakuha ng ratio proportion.
Kaya pag velocity ng B, dito naman yung magiging ratio niya. Yung velocity ng B, tapos yung layo niya from O4. Yan, O4 B. Sa ay parehas. Okay? Yan, kaya nga, pili na lang kayo. So, itong pinili ko kasi una, ito na yung ating velocity ng A4. Tapos yung O4A, nasukat na rin natin. Ayan, 17.4. Kaya direct yung substitution na lang ako. So, ito nga ay 1,100 feet per second divided by O4A. Ito nga ay 17.4 feet. At katulad sabi ko, yung feet na yan, pag kinancel ay magiging radians. Kaya siya naging radians kasi nga omega yung hinahanap natin value. So, kumpitin natin ngayon. 1,100 divided by 17.4 is 63.2183908. Ito nga ay radians per second. Then omega 4 would be 63.21. Ano na to? 84. 84. Kasi nga 3 at 9 ay 4. Then radians per second. At katulad ng sabi ko, yung omega ay lagi may direction. So para malaman yung direction, babalik tayo dito. Bago pala yun, anong ginamit natin velocity? Ayun. A4 yung ginamit natin velocity. So hanapin natin yung A4. Ayun. Yun yung velocity ng A4. Nakaturo nga siyang pag ganun. So pag ganun yung direction, at dahil nga siya A4, so therefore siya ay located sa A4 or point A. Pag ganun. Yung direction na yon, ilalagay natin sa link number 4 at katulad ng sabi ko nga ay umiikot siya sa O4. So, umiikot siya sa O4, pag ganun. So, therefore, pag ganun, equation, direction. Pag ganun na direction, so therefore siya ay clockwise. So, ito ngayon ay clockwise direction. Ayan. Ayan. So, clockwise direction. Then next ay link number 5. At ang link number 5 na ay floating link. At ang kailangan natin sa floating link is yung relative velocity. Tapos involving B at yung C. So velocity involving B at yung C, ayun yung B at yung C. So therefore, ang pwede natin gamitin ay velocity ng C with respect to B. So for omega 5, kailangan nga natin yung relative velocity involving B and yung C. So yun yung meron tayo, velocity ng C with respect to B. And then di-divide natin dun sa kanyang distance. Ang according na nga dun sa ating subscript, it would be B and C. So yung B and C, meron na tayong value dito. Ito, 20 feet. So kulang na nga lang ay yung C with respect to B. So, ang gagawin dyan, pag kulang, ay di susukatin. Meron naman dito masusukat. Sukat natin. Tapat ko lang doon sa mga points. Yan. Ito yung isang tuldok. Ito yung isang pagtuldok. So, mas malapit siya sa 2.1 kaysa sa 2.2. 2.1. So, therefore, 2.1 centimeter ang ating velocity ng C with respect to B. 2.1 centimeter. At ang kailangan nga natin ay yung actual na measurement. Kaya dadaan tayo ng KB. 1 centimeter ay 200 feet per second. So therefore, velocity ng C with respect to B ay 2.1 times 200 is 420. 420 feet per second. Pero, kailangan nga natin ay omega 5. Ito na nga, substitute na lang natin, 420 feet per second divided by, ang BC nga natin ay ito, 20 feet. So, divide 20 feet. At ito lang sabi ko, yung feet over feet na to ay magiging radians kasi nga omega siya. So, 420 divided by 20, 420 divided by 20 is 21. 21 radians per second. Tapos wag kalilimutan, yung mga omega ay may direction pa. So for the direction, babalik tayo. O nga pala, anong velocity ginamit natin? Ang velocity ay yung C with respect to B. So yun nga yun. Kita nyo yung direction, pag ganun.
Pag ganun yung direction ng C with respect to B, tapos ililipat natin siya sa point C. Bakit point C? Kasi nga yung unang letter doon ay C. So nandun siya sa point C. Yun. Dahil siya rin ay with respect to B, so sabi nga natin doon siya umiikot sa point B. So yung direction na ganon, umiikot sa point B. So therefore, this direction is, yung pag ganon nga, pag ganon sa point B, it would be a counterclockwise direction. So therefore, ito ay counterclockwise direction. And that would be our angular velocity. Ayan. Okay? Ayan. Tingnan ko lang. Sige. Ayan. So pakisabi nga kapag nakuha na ng screenshot. Okay na. Tapos itong ating computation. Lagyan ko na ng section para hindi ako malito. Okay na rin. Okay nga, any questions regarding dito sa ating pag-usapan or malinaw naman? Wala naman po, sir, question. Sige. Thank you. Tayo lang saglit, ha? Thank you. Ayan. So again, any questions nga? Wala na? Ayan. Wala na po, sir. Wala na, sige. Asya, sige. So kung wala nang tanong, hanggang dito na muna. So see you next meeting. Bye-bye. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, Thank you po, sir. Thank you. Thank you. Thank you.